Magandang gabi po sa bawat isa. Ito pong muli ang inyong lingkod, kamanggagawa, si Brother Paul Dito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church dito po sa Santa Maria, Bulacan. Tayo po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang dakilang kabutihan at karapatan. Hindi lamang sa bawat isa sa atin, kundi maging sa atin hong iglesia. Kung paano ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. At bilang hong pastor, isa ho sa mga talata sa Biblia na malaking encouragement, paalala at comfort sa akin ay yung sinabi ho ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, and being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. May pandemic man o wala, I am confident with Apostle Paul that God who began a good work in every Christian will continue to work and bring it to the final end. So, ano man ang ating kalagayan, normal, new normal, sa kasalukuyan, marami pa rin tayong mga kapatiran na hindi natin nakakasama sa church. I know that God is at work and He's using means. Nevertheless, ay kailangan pa rin ho tayong desirous and prayerful na yung isa sa mga means na dinisenyo ng Diyos na napakahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano, that is the gathering of ourselves together, ay patuloy nating hangarin na tayo ho ay magkatipon-tipon bilang mga magkakapatid sa Panginoon sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Well, bago ho tayo dumako sa atin hong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ngayong gabi, ay ilan ho munang mga updates or paalala and announcements din para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho ay ang ating kapatid na Sister Jinjin ay nagpapahatid ng kanyang taus-pusong pasalamat. Una ay sa Diyos, pangalawa ay sa ating mga kapatiran na patuloy na tumutulong, naglilingkod sa ating kapatid ho na ito. And again, as a pastor, isa ho sa privilege na meron ho ako is to be in the front row seat to witness how God is working in and through our brethren. Meron tayong mga kapatira na talagang kahit gabi na ay nagmi-ministeryo pa rin sa ating kapatid na ito na nasa karamdaman. Andun yung mga pagsasakripisyo. So again, I praise God for you, and pinagpe-pray ho natin itong patuloy. So nawa ay patuloy nating ilapit sa Diyos, Sister Jinjin, sa panalangin. Lord willing, bukas daw ho ay magpapa-check up sila. So pag-pray ho natin yung safety and yung comfort din ni Sister Jinjin. Madalas siyang nahihirapang huminga. So pag-pray ho natin ang kanyang kalagayan. Also, pag-pray din ho natin si Brother Dave Paule. Alam ho natin yung kanyang karamdamang dystonia, yung very much discomfort and pain na kanyang nararamdaman, lalo na sa kanyang leeg. Ilapit natin sa Panginoon at nawa yung gamot na kailangan niya ay mabilisan ng ma-import. And then, isa pa ho na atin hong magandang matandaan, yun nga ho, ang atin hong lugar ay under MGCQ, that is 50% ng attendance. So, na akin hong hinahamon ang mga mananampalataya kung tayo ho ay able and allowed sangayon sa pamantayan ho ng gobyerno na ibinigay sa atin, and that is not to hindi para sikilin ang pananampalataya, kundi para ingatan ng mga mamamayan. I would like to encourage you to find means upang makarating ho sa ating panambahan. And if you find yourself almost comfortable na, napaka-komportable mo na sa online na lang, well, that is something na kailangan mong idulog sa Panginoon, because hindi yaan ang kalooban ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. For the time being, ito yung ginagawa ho natin to supplement na hindi tayo makapagtipon-tipon, but we know from the Word of God that God designed the Christian life that we must be able to gather together. And that is for our spiritual health. So, pag-pray ho natin, at I would like to encourage you, and I hope na iba nating mga kapatiran na able and allowed ay makita ho natin sa Sunday.
Actually, kailangan ninyo, kailangan natin ang pagtitipon-tipon kung tayo ay mga tunay na mananampalataya. So I would like to encourage you to be present on Sunday with your mask and with your face shield. Alam ko ho, hindi ganun kakomportable, but we are still commanded by the Word of God to obey our civil authorities, and iyan ho again is to protect us. I know of a case na isang church, na Baptist church, na nag-disregard nung pangkainitan talaga, somewhere around March, April, ay nag-disregard ng mga pamantayan, and it cost the life of the pastor himself. Nag-contract ho ng COVID-19. So again, yes, it may be uncomfortable, pero kailangan ho nating sumunod. We will ensure physical distancing, yung ating face mask, face shield, at yung ating mga sanitizers ay available po. At again, please just bring your own bottled water or para ho maiwasan natin yung mga kontak-kontak, at meron ho kayong may inom. So again, yung mga practical na pag-iingat ay gawin po natin. Okay? So yun ho ang ilan sa mga reminders and challenges ho natin bago tayo dumako sa atin hong pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. And I am excited sa atin hong pag-aaralan. This may take us 1 or 2 weeks ng pag-aaral sa ating time in the Word. At nawa tayo ho ay mapagpala, because we will be looking at John chapter 8 and a very familiar verse. Maaaring lahat ho tayo dito ay pwedeng i-quote yung verse na ating titignan, pero itignan ho natin ito considering the context kung saan ito sinabi. At yun ho ay yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 8, that ye shall know, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ho, alam natin yan, naririnig natin yan, even sa mga pinikula o sa mga literatura na hindi Kristiyano, ay naririnig yan, kinukot yan, but often ay hindi na ikukonsidera kung kailan ito, ano yung konteksto na sinabi ito ni Jesus, at yung mga katotohanan o katotohanan na kailangan nating matutunan sa mga talatahong ito. Well, before that, let's all pray first. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay tunay nagpapasalamat sa iyo. Namamangha kami. Namamangha kami kung gaano kahaba ang iyong pasensya. Namamangha kami kung gaano kabuti ang iyong kalooban. Namamangha kami, Panginoon, sa iyong napakatinding pag-ibig, sa iyong biyaya na nag-uumapaw sa bawat isa sa amin. Lalo na po, Panginoon, sa aming mga mananampalataya, kung paanong ikaw ay kumilos, binuksan ang aming mga puso, binigyan kami ng pananampalataya upang kami ay sumampalataya kay Jesus at magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos. At salamat din po sa pagkakagaya po ng aming pong na paalalahanan sa amin kayo mula sa iyong salita, na ikaw nagsimula ng mabuting gawa sa amin ay tatapusin mo ito. Tunay, Panginoon, sa iyo ang pasalamat at papuri. Nawa amin pong hinihiling na patuloy ka nga gumawa sa aming mga buhay, at gamitin mo ang amin pong pag-aaral ngayong gabi, ang mga katotohanan ng iyong salita na amin pong mapag-uusapan, ay ito po ay gamitin mo para sa patuloy naming ikakahubog sa ikalalago sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, we also remember to you our brethren na nandun ang matinding karamdaman. We pray for Brother Dave Paule. Please, alam mo po ang bawat kirot na kanyang nararamdaman, at aming pong hinihiling ang iyong loobin. Kalooban mo po siya ng comfort. Kalooban mo po siya, Panginoon, ng lakas. Kalooban mo rin siya ng dagdag pa na pananampalataya, at nawa ang bawat kirot, ang bawat discomfort ay magtulak pa sa kanya sa mas lalong pag-aasam ng iyong ipinangako na katawan na binago. Lord, salamat po na meron kaming pag-asa na kagaya nito. And also, we do pray for
Sister Jinjin. Lord, alam mo po ang kanyang kalagayan. Andoon ang kadalasang napakahirap sa kanya ang paghinga. Andun din ang matinding sakit ng katawan na kanyang nararamdaman. Lord, again, we pray, please give her grace. Pag-inam ng kanyang kalagayan, paghupa ng kirot, pag-inam ng paghinga. Loobin mo, Panginoon, nawa ay bumuti siya. Nevertheless, again, Lord, not our will, but Thy will be done. Katapin mo po ang pinakamainam para sa aming kapatid na ito, maging ang pinakamakakaluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy mong ginagamit para po matulungan ang aming mga kapatid na lalo nang nasa mas pangangailangan pa. Thank you po sa iyong pagkilos. Alam namin na ikaw ang kumikilos at gumagawa upang aming nasain at gawin ang iyong kalooban. Lord, patawarin mo rin po nawa kami sa namang mga kasalanan. Hindi man nagawa, nasabi, naisip, ninasa. Patawarin mo kami, lalo na sa kakuparan namin sa gawain ng kabanalan na maaaring panlalamig ng pagmamahal sa iyo. O tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na tumingin kay Kristo. Sa biyaya mo, patuloy na magsumikap sa pagtatapat. Ingatan mo kami, O Diyos, pagpalain sa aming pag-aaral. Ikaw po naman patuloy na maitaas. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, as I've said po mga kapatid, we will be on John chapter 8. So if you have your Bibles, please open to John chapter 8 at babasahin po natin ang verses 30 to 36. John chapter 8 verses 30 hanggang verse number 36. Pero bago ho natin ito basahin, ay nais ko ho munang buksan ang ating pag-aaral sa isang maliit na history bites ba? Noong December 26, 1944, so that's a day after Christmas, December 26, 1944, may mga sundalong Hapon na ipinadala sa Pilipinas. Merong mga ilang sundalong Hapon, sila ay mahuhusay, sila ay tinraining, at sila ay may simpleng misyon. Ang simpleng misyon nila ay ito: huwag kang susuko, gawin mong mahirap ang buhay ng mga kalaban gamit ang iba't ibang mga guerrilla tactics, at bawal na bawal kang magpakamatay. Huwag susuko, pahirapan ang kalaban, huwag kang magpapakamatay. At isa sa mga sundalong Hapon na ito ay nagngangalang si Hiroo Onoda. At sila'y pinadala, at sila'y dumating sa Pilipinas, at ginawa nila yung kanilang misyon. So ginawa niya ito at kasama ang tatlo niyang mga kapwa sundalo, at sa loob ng 5 taon sila ay nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa ang ilan ay sumuko na at ang ilan ay namatay na sa pakikipaglaban. Hanggang sa ang natira sa 4-man team na ito ay walang iba kung hindi si Mr. Onada. At siya ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, patuloy na umaatake sa mga villages, patuloy na sumisira sa mga tanim, mga sasakyan, anuman ang magagawa niya para pahirapan ang mga kalaban, takutin ang mga tao, at ginawa niya ito sa loob ng 29 years. Hindi siya sumuko, pinahirapan niya ang kalaban, at hindi siya nagpakamatay. 29 years. Wala, nakakalungkot ho ay ang gera sa World War ang participation ng Japan sa World War II ay natapos na sumuko na ang Japan in just 27 years. So, sa loob ho ng 29 years nakikipaglaban si Mr. Onada, pero ang bansang Japan ay sumuko na sa gera nung ibinagsak ng Amerika ang 2 bomba atomika sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. So, narito ang katotohanan na si Mr. Onada ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kabila ng effort ng Philippine government na siya'y kumbinsihin na sumuko. Meron pang ilang mga Hapon na sinubukan siyang pasukuin, pero talagang nandoon sa kanyang kaisipan ang kanyang misyon: huwag susuko, pahirapan ang kalaban, bawal magpakamatay. Hanggang sa tinawag ang isang retired
officer ng Japanese Army. At ito ang naging paraan para sumuko na si Mr. Onada. And finally, March 10, 1975, si Mr. Onada ay napasuko. Bakit? Sapagkat tinanggap niya na yung katotohanan na ang Japanese Empire ay natalo. It was unthinkable for him na matalo ang Japanese Empire sa World War II, but that is what happened. Pero mapangit man ang karanasan niya, pero the truth still made him free. Ang katotohanan, maaaring hindi ganun kaganda para sa kanya, ito pa rin ay nagpalaya sa kanya. So this is this just shows the importance of the truth. Napakahirap kapag ang isang tao ay nakakulong sa kasinungalingan. Napakahirap kapag ang isang tao ay natatali sa mga paniniwala na hindi katotohanan. So basahin ho natin ang John chapter 8 verses 30 to verse number 36. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. As he spake these words, many believed on him. So dito nagsasalita si Jesus. At ang sabi ni John, as he spake these words, as continuing hanggang sa matapos si Jesus sa pagsasalita, many believed on him. And when this says many, ay ito talaga ay marami. Just remember, sa chapter 6, libo-libo ang pinakain ni Jesus. So narito, it may be pertaining to thousands of people expressing their faith, their belief in Christ, na sila'y nag-a-assent, nag-a-agree, sumasampalataya sa Kanya. Nevertheless, sabi sa verse number 31, Then Jesus said to those Jews which believed on Him. So, ang binigyan niya ng partikular na pansin ay hindi na lahat ng taong sumusunod sa Kanya, kundi particularly yung mga tao na nagpahayag, nagprofess na sumasampalataya sa Kanya. At ang sabi ni Jesus ay ito, Then said Jesus to those Jews which believed on Him, If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make thee free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, Ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. And Lord willing, today and maybe until Friday, ay dito ho iikot sa passage na ito ang atin hong pag-aaral sa ating time in the Word. Just a few background dito ho sa passage na ating binasa. Ang ating Panginoong Jesus, kagaya ng pinakapakay ni John, ang pakay ng Book of John ay it is an evangelistic book. Ang sabi mismo ni John, if you open your Bibles please sa John chapter 20, sa last verse ng John chapter 20, ang sabi ni John, simulan sa verse 30, John 20 verse 30, And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book. So, ang dami pang ginawa ni Jesus, pero hindi yun lahat sinulat ni John, pero particularly pumili siya ng mga tagpo at mga gawa ni Jesus na kung saan meron siyang layunin. Ano yung layunin niya? Verse 31, But this, again, pertaining to particularly those signs, those works of Christ na nirecord ni John sa book of John, but this are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God, and that believing ye might have life
through His name. So, the book of John is very evangelistic in nature. That is the purpose of John. Kaya siya naging selective. Hindi ito daily diary ng mga ginawa ni Jesus, but a very selective, particular, and with a purpose. Pinili niya ang mga senyales o mga tanda, mga himala na ginawa ni Jesus to point out one truth, that Jesus is the Christ, that Jesus is the Messiah. At sino mang babasa ng Book of John, ang goal ni John na ito, sumampalataya sila na ito ngang si Jesus na ito ang Kristo. At isa sa mga sinulat ho ni John na himala ay sa John chapter 6, na kung saan nagpakain si Jesus ng 5,000 kalalakihan. Easily, around 10 to 15,000 people, dahil hindi isinama sa bilang ang mga bata at mga kababaihan. So sabi nga ho natin, libu-libong mga tao ang nakasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming sumusunod dahil humahanga sila sa himala. Maraming sumusunod dahil humahanga sila sa paraan ng pananalita o pagtuturo ni Jesus. Maraming sumusunod dahil very curious sila. Maraming sumusunod dahil gusto nilang makakita pa o mag-benefit pa. Kagaya nga ho ng pag-aaral natin 2 Sundays ago dito sa church ng Sunday, ay gusto nilang mapakain pa. Nabusog sila, kaya hinahanap pa nila ulit si Jesus. Gusto pa nila ng free meal. Gusto pa nila ng libreng pagkain. At dito si Jesus ay nakipag-engage sa dialogo sa mga tao na sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanya at nakikita ang Kanyang mga himala. At ang sabi nga ho sa verse number 30, pagkatapos sabihin ni Jesus yung mga sinabi niya dito, and He spake these words, and as He spake these words, many believed on Him. Now, marami ho ang natutukso na pag sinabing many believed on Him, ay isa na ang Biblia, praise the Lord, marami ang naligtas. But I will say na that is not really the case. Kailangan ho nating maging maingat. Sabi nga ho ng teacher namin sa isang mahusay na teacher na words have no meaning. It has only potential meaning. And it depends upon the context, what does it mean. At isang magandang halimbawa nga ho dyan, sabi niya, ay ang dictionary. If you open the dictionary, maaaring merong isang salita, pero ang daming possible meaning. Why so? Depende sa pagkakagamit. That is also true with that word believe. Hindi ho lahat ng believe sa Bible. Hindi ho lahat ng disciple sa Bible. Hindi ho lahat ng following Jesus sa Bible, meaning Christian na, ligtas na, o tunay na mananampalataya nga ng ating Panginoong Jesus. And that is also the case dito sa John chapter 8 na atin hong binasa. And ito hong, if you know yung John chapter 8, alam niyo ho, later sa verse 44, Jesus will say some of the most heavy words na maaaring sinabi niya sa mga tao. Ye are of your father the devil. Speaking to the same group of people who are following him. So again, hindi ito many believe on him na talagang ligtas na sila. Not really so. Yes, alam natin, salvation is by faith. Maulit-ulit ang salita ng Diyos, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. But what we will see here is their belief is just superficial, or much more, their belief is just merely an assent. Ibig sabihin, an agreement. Alam nyo, merong ibang mga tao, akala nila ang pagiging Kristiyano is you just need to agree. Agree with the facts or agree with the doctrine. Once you pag ikaw ay tumango na dun sa doktrina, ay Kristiyano na. Not really so. So, the truth shall make you free. And sabi ko nga ho dito sa aking notes, ay the next words of Christ will cause Him to fail in many evangelistic classes sa maraming Bible school sa buong mundo. Ang kakasabi pa lang sa verse number 20, sa verse number 30, many believed on Him.
At karamihan ng mga evangelistic class sa maraming mga Bible school sa iba't ibang parte ng mundo ngayon, alam niyo ho kung anong gagawing susunod? Well, sabihin nila, pray this prayer after me. Now, I have nothing against prayer. But nevertheless, itong kasanayan ng sinner's prayer ay isang bagay na masyado nang lumiliko at na napupunta sa ritualism, na as if doing that saves a person. And I've seen it personally. Minsan ho ay ako ay sa isang malaking church, sa isang malaking kilalang Baptist church. Sumama ako sa soul winning nila at nakipag-partner ako sa isa sa mga leader at pinakinggan ko kung paano siya nagbahagi ng salita ng Diyos. And obviously, nung tinanong niya yung tinashiran niya, hindi naunawaan nung tao yung gospel. No understanding. Sang-ayon doon sa tanong ng babae. Pero ang goal nitong soul winner na ito, not to make her understand the gospel. Ang goal ng soul winner na ito is to make that person follow a dictated prayer. And nung napasunod niya sa prayer yung babae, sabi niya, now you're saved. Nilista niya agad, saved. 2 people got saved. Well, if I remember correctly, ang sabi ni Pablo sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. The power of God unto salvation is not the sinner's prayer. The power of God unto salvation is the gospel. It is the gospel. So believe on the Lord Jesus Christ. Believe the gospel na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing at muling nabuhay. Doon, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Well, going back dun sa ating passage, medyo nag-segue ho tayo. Ang ating Panginoong Jesus magfe-fail sa maraming mga evangelistic classes. Bakit? Ano bang sinabi niyang susunod? Ang sabi niya sa verse number 31, then said Jesus to those Jews which believed on Him. So particular, tinukoy niya ang daming mga tao, at mula sa libu-libong mga tao na yon, may mga taong nag-believe, they agreed, they gave an assent dun sa mga sinabi ni Jesus, and particularly to this group of people that believed, ang sabi ni Jesus, Jesus said unto those Jews which believed on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. They are following Christ. They give their assent to Christ. Pero ang sabi ni Kristo, if you follow my word, if you abide in my word, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Well, going according dun sa atin hong title na The Truth Shall Make You Free, well, this is the first point. The truth about true discipleship shall make you free. The truth about true discipleship shall make you free. Ang katotohanan patungkol sa pagiging tunay na disipulo, tunay na tagasunod ni Kristo, ay magbibigay ng paglaya sa iyo. And this is the point ng, well, the main point ng point number 1. True Christians or true disciples of Christ are those who abide in His Word. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na disipulo ni Kristo ay yung mga taong nananatili, nagpapatuloy sa salita ni Kristo. Please notice, true Christian and true disciple, meron hong mga tao ngayon na nagtuturo that you could be a Christian but not a disciple. And I will dare and I will even challenge to show it from the Bible. Ang makikita natin sa Bible is a true Christian, and a Christian is a disciple. If a person is not a disciple, he is no Christian. If a person is a Christian, he is a disciple. That is tagasunod. Kung isang tao hindi tagasunod ni Kristo, hindi siya Kristiyano. Now, hindi siya nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo, pero kung ang isang tao ay tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, tunay na ligtas, siya ay tagasunod ni Kristo. And in the words of Christ here, He continues in the Word of God.
Sabi nga ho natin, ang daming tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang daming tao ang nakikinig sa ating Panginoong Hesus. At dito, ang daming tao na nag-give ng assent, agreement, they nod their head patungkol sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero ang sabi ni Jesus, if ye abide in my word, ye are truly my disciples. Again, going back dun sa sinner's prayer, ang daming taong sumunod sa sinner's prayer, but the same is ito pa rin ang katotohanan. If they abide in His word, then they are truly Christ's disciples. Again, I have nothing against prayer, but I think na marami itong binibigyan ng false hope of salvation. At karamihan ho ngayon ng mga tao, o hindi karamihan, maraming mga tao ngayon sa mga churches, pag tinanong mo, paano ka na-save? Tinanggap ko si Kristo. Anong ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo? Well, nag-pray ako ng prayer. Were you saved by praying a prayer? No. A Christian is saved by the blood of Christ. Naligtas tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. That is the gospel. Kung ang kanilang pag-asa ay nahandun sa sinunod nilang panalangin, well, hindi sila makakarating dahil walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yun ang sabi ni Kristo. Mga kapatid, kailangan natin itong pakaingatan. Marami ang naliligaw dahil sa bagay na ito. In a day where there are multiple ways na pinipresent kung paano maging Kristiyano ang isang tao. Maaaring ang isang tao ay na kumbinsido siya sa isang kasinungalingan na akala niya siya'y Kristiyano na. Sabi nga natin, by merely following a prayer, deklara siyang Kristiyano na. Well, the truth shall make you free. Meron ng mga tao na akala nila basta nabautismuhan ka, nabuhusan ng tubig, na ilubog ka sa tubig sa pangalan ni Jesus o ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Meron mga tao na naniniwala na basta ikaw ay naniniwala sa Diyos. Hindi, basta naniniwala ka sa Diyos, Kristiyano ka na. Gaano mang kalabo, gaano mang kalabnaw yung paniniwala na yun sa Diyos, basta naniniwala ka sa Diyos, ikaw ay kinukonsiderang Kristiyano na. Well, mga kapatid, ang sabi ni James, James chapter 2 verse 19, thou believest that there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. At kung yun lang ang basihan mo ng iyong pagiging disipulo ni Kristo, pagiging basta iniwala ka sa Diyos, na mayroong Diyos out there, medyo lamang sa iyo ng isang step yung mga demonyo, naniniwala rin sila may Diyos, nanginginig pa. Ang punto ho, mga kapatid, at maraming mga tao ay naniniwala din by simply going to so-called Christian churches, or nasa gawain sila. They are already Christians, they are already disciples of Christ. Well, some associate Christianity by simply being a member of a particular religious group. Hindi sinabi ni Jesus na if you are a member of this church, then you are my disciples. Hindi sinabi ni Jesus na if you are dunked in water, you are my disciple. Hindi sinabi ni Jesus na if you follow this prayer, then you are my disciple. Ang sabi niya, if you continue in my word. If you continue in my word, then you are my disciples indeed. The point is this: true disciples, true believers, true Christians continue in the word of Christ. Ang isang totoong Kristiyano ay nagpapatuloy, sumusunod sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede bang magkamali? Yes. Pwede bang tumigas ang ulo? Pwede. Pwede bang matukso, mahulog? Pwede. Pwede bang maging malalim ang pagkahulog? Pwede. Pero ang katangian pa rin ng tupa ni Kristo, susunod pa rin. Ang kanyang trajectory ay trajectory ng pagsunod,
hindi trajectory ng paglayo o pagsuway. Ang tupa sumusunod sa pastol, pwedeng madapa, pwedeng mahulog, pero ang trajectory niya ay pagsunod sa pastol. Kung ang iyong buhay ay buhay ng palayo, palayo, and that the best that you have is just Sunday attendance or outward na mga bagay, or simply just assent sa gospel na alam mo ang ebanghelyo o sumunod ka sa isang panalangin, yun na ang pagiging Kristiyano mo. Ikaw o yan ay nasa delikadong kalalagayan. Ano ho ang ibig sabihin ng pagpapatuloy sa salita ni Kristo? It means to believe His Word. Paniwalaan ng Kanyang salita. Time in the Word. This book right here, the Word of God. It is our final authority. Ito ang ating basihan. Ito ang ating otoridad, hindi ang tao. By the way, dito sa JCBC, the final authority is not the pastor. It is the Word of God. Ang kapangyarihan, ang ministeryo ng pastor ay nalilimitahan sa salita ng Panginoon. Wala akong personal na kapangyarihan over sa mga tao sa church. No, it is the authority of the Word of God. There is an authority higher than the pastor, that is the Word of God. At kung saan doon tayo dapat magsasubmit, doon tayo dapat nananampalataya, dito nakabase ang atin hong paniniwala. Buksan na natin sandali sa Acts chapter 17 to have we have a very, very good example here sa Acts chapter 17. Acts chapter 17, verse number 10. Acts chapter 17, verse 10. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa Acts chapter 17, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who, coming thither, went into the synagogue of the Jews. These were more noble than those in Thessalonica. So galing sa Thessalonica sila, Apostol Pablo, nagkaroon ng persecution after 3 weeks. Pinadala sila ng mga kapatiran, pinalis sila para hindi sila mahuli o masaktan o mapatay. At sila ay dumako sa Berea. At sa Berea, pumunta agad sila sa synagogue kung saan nagtutipon-tipon ng mga Hudyo. At sila ay nagturo doon, nangaral doon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, this is the authorial comment again, through the inspiration of the Holy Spirit. This is God's comment about the believers in Berea, about the people in Berea. Anong sabi? They were more noble than those in Thessalonica. They were better than those in Thessalonica. In what way? In that they received the word, yung pangangaral, with all readiness of mind, and searched the scripture whether those things were so. Wow, nakita niyo ho yun. Nangangaral si Apostol Pablo at si Silas, and what did they do? They searched the scripture. Ano na naging resulta? Verse 12, therefore many of them believed. Why did they believe? Because impressive yung mga ngaral? No, because they searched the scripture. If those things were so, that means ang authority nila is the word of God. Continue in the word. That is, make our lives submitted to the authority of the word of God. Every part of our lives. Ang ating buhay bilang Kristiyano, buhay bilang personal cause, bilang lalaki o isa kang babae, buhay mo bilang isang babae, bilang mister, ako'y may asawa, o bilang misis, o ikaw ay kabataan, bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, we submit every area of our life to the authority of the Word of God. Ang tunay na lingkod, tunay na alipin ng Panginoon ay nakikinig, nananampalataya at nagpapailalim sa salita ng Panginoon. Nahandoon ang pagsunod. Nahandoon ang patuloy na pagsusumikap. Again, hindi perpekto, pero nagsusumikap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Naroon ang katotohanan na isang tao ay nagpapatuloy sa salita ni Kristo at patuloy o tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus. Ang isang tao man ay, sabi nga, believe, nagnanod o nag-a-agree sa katotohanan,
Ang isang tao man ay uma-attend sa church, ang isang tao man ay may outward, sabi nga ho ni Apostol Pablo, ay they have the outward appearance of godliness. Andun yung kanilang mukhang silang makadiyos. Pero kung ang isang tao naman ay hindi nagpapatuloy, yung tao na yun ay hindi nagpapatuloy sa salita ni Kristo, hindi siya isang tunay na disipulo ni Kristo. Hindi siya isang tunay na Kristiyano. Ang sabi ng salita, kung siya nagpapatuloy, yun ang buhay niya, nagpapatuloy siya sa immoralidad, nagpapatuloy siya sa pagre-rebelde, maging sa kanyang magulang, nagpapatuloy siya sa maduming bibig, nagpapatuloy siya sa mga kasalanan na alam niyang ayaw ng Panginoon, nagpapatuloy siya sa paraan ng pamumuhay na kontra sa kabanalan at sa mga kautusan ng Panginoon, hindi siya nagpapatuloy sa salita ni Kristo, maaaring may relihiyon siya, pero hindi siya disipulo, hindi siya Kristiyano. 1 John chapter 2. Buksan po natin. Sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse number 3. 1 John chapter 2, verse 3. Ano po ang sabi ni Apostol Juan? And hereby we do know that we know Him. And again, the word know here is hindi lang basta cognitive knowledge na alam mo lang. Para bang nagpakilala nung pangalan mo, I know you. And hindi ganun. Kung hindi, ang word na know dito is pertaining to have an intimate relationship. Hereby we do know that we know Him. We have a relationship with Him. Nalalaman natin, natitiyak natin, meron tayong assurance na meron tayong tunay na relasyon sa Kanya. Yun yung sinasabi ni John. 1 John chapter 2 verse 3, hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. If we keep His commandments, if we keep His words, we do know that we know Him. Paano mo matitiyak? Paano mo malalaman sa iyong sarili na talagang meron kang relasyon sa Panginoon? Tunay kang anak ng Diyos? Ang isa rito ay sa paraan ng you keep. And that word keep is in the present tense. Kaya patuloy mong tinutupad ang mga kautusan ng Panginoon. Andun yung buhay ng pagsusumikap sa pagsunod sa Diyos. Pero kung hindi ganun, ang sabi sa verse 4, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. Siya na nagsasabi. Again, yun yung sinasabi niya. Katulad ho, nun sa John chapter 8, yung binasa natin, they believe, they might express a means of agreement. Maaaring sa loob ng church, they say, Amen! Lakas mo mang mag-Amen. He that saith, he know Him. Siya nagsasabing kilala niya, may relasyon siya kay Kristo, ngunit hindi siya tagatupad, hindi niya iniingatan ang salita, ang mga kautusan ni Kristo, sinungaling siya. Anong ibig sabihin ng sinungaling? Hindi nagsasabi ng totoo. Ano bang sinasabi niya? Meron siyang relasyon kay Kristo, hindi totoong meron siyang relasyon kay Kristo. And the truth is not in Him. So narito ang isang napakahalagang katotohanan na magpapalaya sa marami. Ang katotohanan ang katotohanan tungkol sa pagiging isang tunay na disipulo ni Kristo. Anong katangian ng isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo? Siya ay tagasunod, nagpapatuloy sa salita ni Jesus. And then, ang sabi ni Jesus, balik tayo sa John chapter 8, and a very, very familiar verse na marami sa atin ito ang nalalaman. John chapter 8, verse 32, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. And again, yung word na ito itong verse na ito nagsimula sa word na end. Kaduktong ito sa verse 31. So, dapat natin itong unawain na magkasama. Then Jesus said to those Jews which believed on Him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed,
At kung babasahin natin ito ng mas mauunawaan natin, if you continue in my word, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So how will we know the truth? We will know the truth through the word. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay nagpatuloy sa salita ni Kristo, siya ay nagpatuloy sa mga katotohanan at pag-alam ng mga katotohanan ng Diyos, both mentally and experientially, malalaman niya ang katotohanan. Hindi lamang niya alam yung doktrina na ang Diyos ay soberano, pero sa pang-araw-araw niyang buhay, nakikita niya, nararanasan niya, I will even use the word nararamdaman niya ang pagiging soberano ng Panginoon. So not just doctrinally but experimentally sa kanyang buhay, yung realidad ng pananampalataya, at doon yung pagpapasakop niya sa mga katotohanan ito, at siya'y patuloy na natututo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, sa salita ni Kristo, at siya'y patuloy na nagbibigyang kalayaan mula sa mga maling paniniwala, mula sa mga maling gawain, mula sa mga maling kaisipan, adiya o mithiin. Naalala ko ho nung minsan kami ho ay nagkukwentuhang mag-asawa, na hindi ko na maalala yung pinaka-eksaktong paksa, pero kinukumpara namin yung dating paniniwala sa salita ng Panginoon. Mga pamahiin, that was the subject, mga pamahiin. At ang words ng aking hong misis, salamat na lang sa Diyos, napalaya tayo mula sa mga maling bagay na ito. And how were we set free? We were set free by the truths of the Word of God. Palaya tayo sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Panginoon, na hindi pala yung pagwawalis sa gabi ang may hawak ng kapalaran, kung hindi ang kamay ng Diyos. So, ang katotohanan ng magpapalaya, katotohanan mula sa salita ng Diyos. So, let me encourage both of us, even me and you. Let's keep on learning. Let's keep on studying. Let's keep on searching the Word of God to find the truths of God, na maunawaan, makita, matutunan ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. And again, napakahalaga na nandun yung tamang pagkaunawa, nandun yung tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. Mind you, even the devil himself, nung tinukso niya ang ating Panginoong Kristo, he uses the Word of God, but he uses it in a twisted manner. Ganun din, pwedeng mahulog sa kamalayan kung hindi tama ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga ho, nung few months ago, pinag-aaralan natin sa ating time in the Word, just the basics on how to study the Bible. And I hope na yun ay hindi natin nakakalimutan at na-apply ho natin sa ating mga personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, yes, the Word of God, ultimately, the truth in person Himself. Jesus Christ said sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So Jesus is the truth. So meaning, anything that is contrary to Christ, anything that is contrary to the Word of God is not truth. Kagaya ng pinag-aralan ho natin sa ating fundamentals of the Christian faith about the Bible, not all truths are in the Bible. Hindi lahat ng katotohanan ay nasa Bible. For example, 7 plus 8 equals 15, that is true. But that mathematical equation is not in the Bible. Not all truths are in the Bible, but everything in the Bible is truth. And anything that is contrary to truth is false. Lahat ng, halimbawa nga, 7 plus 8 equals 15, that is true. Pero makakita ka ng 7 plus 8 equals 13, that is false because it is contrary dun sa truth. So, anything na kontra to the Word of God, anything na kontra kay Kristo, the truth Himself, is false.
na isang bagay na nakakalungkot ho ang sa ating panahon, ang namamayani yata ay kasinungalingan na. In the name of freedom, in the name of love, in the name of personal rights, ang mga tao ay binabaliko ang katotohanan. Ang sang-ayon sa salita ng Diyos, ang pag-aasawa ay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Paano man nila pilipitin ng batas na payagan ng isang babae at babae o lalaki sa lalaki, that is false. That is false. Hindi uubra. Gaano man gawin, lalo na sa mga western countries na hindi pa ituring na tao ang sanggol sa sinapupunan, kaya pwedeng patayin yung sanggol sa sinapupunan at hindi ito murder. Well, sang-ayon sa salita ng Diyos, yung sanggol sa sinapupunan ay isa ng tao. Siya'y nilikha sa imahe ng Panginoon. Ang pag-abort ng isang bata ay tantamount to breaking the commandment of God, thou shalt not commit murder, thou shalt not kill. So again, ang basihan natin ng katotohanan at kung saan dapat tayo magpatuloy ay sa katotohanan ng salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. And Jesus Christ as the truth Himself will set you free. He will set you free from the bondage and penalty of sin. Siya ang magpapalaya sa iyo mula sa pagkagapos sa kasalanan, mula sa parusa ng kasalanan. Puntahan lang natin sandali ho ang isang napakagandang passage sa Bible sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse number 1. At dito ho tayo matatapos ngayong gabi. Romans chapter 8 verse 1. Ano po ang sabi? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wow. Kaya yung sabi natin kanina, He will set you free from the punishment, from the condemnation of sin, sa parusa, sa hatol ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, there is therefore now no condemnation. At paano describe ang mga taong na kay Kristo? They walk not after the flesh, but after the Spirit. And what is that? It is another way of saying it is continuing in the word of Christ. They walk not after the flesh, but after the Spirit. At ang sabi pa sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. He made you free from the bondage of sin. Verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sino yun? Those who are in Christ. The righteousness of the law is fulfilled in us. And what is that? The imputed righteousness of Christ. Natupad. Tinuturing tayo ng Diyos, tinitingnan tayo ng Diyos bilang mga taong natupad ang katuwiran ng kautusan. Perpekto. Saan galing yung katuwiran na yun? Well, yun yung ibinihis sa atin nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. So, Christ as the truth Himself, when you truly believe the gospel, He will set you free from the penalty of sin. Bayad ang iyong kasalanan. He will set you free from the condemnation of sin. Ikaw ay binibihisan ng perpektong katwiran. Truly, the truth shall make you free. The truth about discipleship. Ang isang tunay ni disipulo ni Kristo ay nagpapatuloy sa kanyang salita. Let this be first a challenge sa bawat isang nagkiklaim ng pagiging Kristiyano. Sabi ho ni Pablo sa 2 Korinto, examine yourselves whether ye be in the faith. 2 Corinthians 13 verse 5. Tunay ba akong Kristiyano? Am I a true Christian? Am I a true disciple? Am I continuing in the Word of God? And again, gusto ko malinaw ito. I'm not asking if you are perfectly obeying,
But is your life, ang buhay mo ba ay larawan ng pagsusumikap, ng pagsunod sa salita ni Kristo? Then, if not, you're not His disciple. If yes, purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos lamang ang makakagawa noon. So, una, saliksikin natin ang ating mga sarili. And then pangalawa, let this be a challenge and an encouragement sa mga kapwa ko mananampalataya. Let's push on. Let's keep on sa biyaya ng Diyos na magsumikap, sundin ang kanyang mga salita. Madalas kung hindi tayo mag-iingat, we're just going through the flow of life. Ano yung mga nakasanayan natin sa araw-araw, ano yung mga schedule natin sa araw-araw. Pero wala yung push to truly, seriously na sundin, ibuhay ang ating pananampalataya. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Nawa, ingatan tayo ng Panginoon. At nawa, gamitin ng Diyos ang kanyang mga salita, ang paalala, encouragement, at lakas para sa atin. May God's Word ay patuloy na mangusap, gumawa, kumilos sa ating mga buhay. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit. Salamat po. Salamat po sa iyong katotohanan, sapagkat kung wala ang iyong katotohanan, mananatili kami nagapos ng kasinungalingan. Kung wala ang iyong katotohanan, mananatili kaming alipin ng kasalanan. Salamat po na meron kaming salita mo na katotohanan, na basihan namin ng katotohanan. O turuan at tulungan mo kami na magpailalim, sumunod sa otoridad ng iyong salita. Turuan at tulungan mo kami na ang aming bawat parte ng aming pamumuhay ay ipasakop sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Ganyan din, O Diyos, lalo't higit, salamat po sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, na siya'y katotohanan mismo, na siyang nagpalaya sa amin mula sa hatol ng kasalanan at pagkaalipin dito. Salamat, O Diyos, kay Jesus. Salamat. Lord, ikaw po ang patuloy na mangusap, magturo. Kung meron man po nakikinig sa amin ngayon, maaring siya ay nasa ilalim ng kasinungalingan na mga paniniwala na hindi Kristiyano. O Panginoon, abutin mo po siya. Nawa, ipakita mo ang katotohanan ng iyong bugtong na anak. Siya'y mapalaya mula sa gapos ng kasalanan at sa hatol nito. Mahabag ka po, O Diyos. Ingatan mo kami sa buong magdamag. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran. Again, Lord, alam namin, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Tulungan mo kami na hindi lamang sa salita, kundi tunay ibuhay ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na magpatuloy sa iyong salita. Puri ka namin, pinasasalamatan ka namin, minamahal ka namin. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po mga kapatid. Thank you po. Nagkasama-sama tayo ngayon. Again, sa Friday, Lord willing, I would like to invite you again to be present sa ating Time in the Word. And also, after ng Time in the Word, so Friday will be our prayer room. Nawa, ingatan tayo ng Diyos. Magsumikap tayo sa patuloy na pamumuhay sa kalooban ng Panginoon. And again, mga estudyante, I know na simula na ulit ng inyong pag-aaral. Nawa ay magsumikap kayo sa biyaya ng Diyos para sa kapurihan ng pangalan ng ating Panginoon. I miss you all. I love you all. Let's keep on praying for one another. Let us keep on considering, paying attention to one another. At nawa, patuloy tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. God bless po.